Kasama po natin ngayon si Ma'am Noemi Lardizabaldado. Kilala rin po siya sa mga Twitter followers niya. Isa po ako doon as Ma'am Blogger. Siya po ay advocate ng constructive engagement in issues on family and society before this issue on PDAP. Pero ngayon, she's heavily engaged on issues and parang pagpapaliwanag tungkol sa naging iisang paninindigan ng magkakaibang tao o iba't ibang grupo na nagkita-kita, nagtipon-tipon doon sa Luneta. Makasama po natin siya, Ma'am Blogger. Finally, we've met in person. Yes. Good evening, Arlene. Good evening po, and thank you for taking our invitation this time. Yes. Unang-una po, before the issue of PDAP, kayo very active na sa Twitter at ang mga issue nyo ay social issues and family issues. Paano kayo na kumbaga, yung engagement nyo rito sa issue on PDAP, parang na buong-buo ang panahong na ibigay nyo rito? How personal is the issue for you? Alam mo, lahat tayo ay taxpayer. And then, naisip mo rin yung pera ng bayan napunta sa, greedy politicians and other private individuals. Concern ko yon dahil nanay ako, no? Tsaka ito yung future ng mga anak ko. So, talagang it resonates sa heart ko. So, this is something na personal sa lahat ng mga tao, hindi lang sa mga political bloggers. Kaya napunta ako doon. Kailangan, talaga tayo, we have to be concerned about the money that is going to some projects that are not being used, di ba? Ito ay hindi pagtitipon na katulad ng nakita ng EDSA 1, EDSA 2, and even EDSA 3. Iba to, ibang klaseng plataforma ito ng pagtitipon ng mamamayan. At nagsimula sa social media. Oo. Paano ka na-engage dun, at least to be part of that call group, di ba? Kasi marami kayo niyan di ba? If people understand how Facebook works, di ba? Pag nag-share ka ng event at inaccept mo, makikita sa timeline mo yon. So ako, hindi ko nakita yung original poster. Nakita ko yung kaibigan ko na nag-post siya na, uy, may event. Itong kaibigan ko na to, hindi political masyado. So magtataka ka, tingnan ko nga. So curious ako. So, hindi ang usual ang nag-initiate ng event. Ngayon, nag-concern ako kasi nag-invite ako at inaccept din ng kaibigan. So, nagkaroon ka tuloy ng moral responsibility to be there because you invited people. Not only that, their safety. Kasi hindi ko alam kung sino nag-organize talaga. So, syempre, responsibility mo rin yun na kung kailangan safe ang crowd and security is well organized. So, ang ginawa ko, tinignan ko yung events page. Parang nagkagulo pa sila doon. And then, hindi lang pala ako nag-isip na, uy, magulo pala. So, may kaibigan din ako na sabi, uy, tulungan naman natin sila. Siyempre, hindi pa masyadong kilala kami dun sa nag-post. Kaya merong konting hesitancy din sila. Pero nung nalaman sila, sincere din kami, ayun, nag-volunteer na kami magtulong. It's like network, you expanded your network. Yes, network of friends ito. So, yung gusto mag-volunteer, friends of friends na ito. So, somehow, may kilala rin kami sa original poster. In fact, hindi ko alam na kaibigan ko din pala siya. So, ganun yun. Sabi ko, I can vouch for her. She's really a citizen. So, sigurado ako. And there's no agenda. Was that a question nung question. yung mga in-invite mo? Sino nasa likod nito, Noemi? Ay, hindi naman. They know kasi once I accept something na alam ko na totoo ito. Ang question na baka magulo. So, yun lang ang question. So, I took it upon myself to make sure that I'll be part of the security committee, ganyan-ganyan, yung mag-organize sa place itself, kasi hindi kaya na isang tao. Doon sa Luneta, kanya-kanyang pagpapahayag. Wala talaga yung nagbigay ng talumpati na isa, bagamat may isang sinisigaw doon, yung, maki baka, wag magbaboy. Di ba? Yun ang common, common chant doon sa area na yun. Pero, kumpul-kumpul. Sabi nga nila, it was a picnic revolution of sort. Right. Bakit sinadyang ganun yun? Para kumbaga, ay hindi mahaluan ng ibang grupo? Yes. Actually, before nag-volunteer kami, na we agreed, kasi iba-iba kaming ideology, di ba? Iba-iba kaming klaseng tao na citizens, merong din mga political beliefs. Pero we set that aside kasi ang message namin, scrap the pork, investigate, prosecute, transparency and accountability. So we were guided sa message na yon. So ayaw namin na ibang interest groups or any will go beyond that message. Kailangan mag-stick tayo sa message. So
ayaw namin na may iba pang programa. Pero nung nandun na kami, talagang merong ibang galit na galit. Gusto talagang magsalita. Meron pa nga nag-approach sa amin sa command center na, bakit ayaw mo ako pagsalitain? Alam ko naman na ayaw nyo may politiko ito. Pero kung may politiko na mag-take advantage, aawahin namin. Pero natakot din kami na sa sobrang galit, baka kung anong sasabihin. So, ano na lang kami, diretsong makibaka, wag magbaboy. Para lang hanggang doon na lang. Oo, and tsaka buti na lang, nabigyan siya ng space to express himself sa media. Nagpasalamat din ako sa media na nagkukuha sila ng Interviews. yes, statements sa mga citizens. So instead of saying it sa buong Luneta, kinuha nila sa media interviews. Was there any group that tried to infiltrate na haluan ng kanilang agenda yung okasyon na yon o yung pagtitipon na yon? Wala. Wala talaga. Lahat kami united doon sa scrap pork, transparency na katabi. We're very sure that, in fact, sa meeting namin, lahat ng mga grupos na malalaking grupo na sumama talaga. So, marami talaga na original volunteers, mga 40, so nag-expand pa yan. Net, friends of friends, ganun. Ano ngayon ang kasunod? Bago yung August 26, the President made a nationwide announcement saying the PDAP, the Priority Assistance Development Fund, will be scrapped. And sabi nung iba, this in a way contributed dun sa pagnipis daw nung targeted number of 1 million. Were you satisfied with what the President said last Friday prior to the event? PDAF is just a tip of the iceberg. In fact, mas malaki pa yung presidential pork. And hindi pa nga natin alam magkano talagang presidential pork. So hindi kami satisfied doon. Hindi ayaw niya ibitaw yon. So, tinuloy rin namin kasi kulang pa yung action niya, lalo na sa pork. Pork is all discretionary funds, PDAF, and whatever funds na hindi niya lalo na sa 2013, ang laki ng budget niya doon. So, hindi klaro sa amin yon. So, ang hinahanap niyo is total disclosure of all government spending. No. Yun ba yun? From top to bottom? No, total abolition of the pork. Because it's a source of corruption. Whether it's executive pork, legislative pork? Yes, all pork should be abolished because it's, what does it do naman talaga? Hindi naman talaga napunta sa development ng mga mahihirap. Who will then take charge of development in the countryside? Well, I think we can have more policy that will address that. Although I am not yet so well versed paano talaga yon. Dapat talaga may budget talaga, proposals for it. Clear budgets from Yung the start. sinasabi mong yan, Ma'am Blogger, Ma'am Noemi, yan ay resulta ng kawalan na ng tiwala sa sistema. Is the system incurable? Parang yes, you sound like that. Yes, some people say na hindi talaga siya ma-reform. Pero ano ba nangyayari talaga sa pork? Wala naman. Mahirap pa rin ang mga tao. Dapat napunta siya sa social services, no? Hindi lang yung mga soft pork natin na basketball, scholarship, flood projects. What happened to our flood? Di ba? We just experienced one. Yeah. So, for me, talagang abolition of pork because nag-start nga ito sa anong panahon pa, carried over kay Noynoy na anti-corrupt naman siya. O sige, malinis naman daw siya. Pero what happens after 2016? Do you believe that? He is using the anti-corruption theme to say that he is with us. But if he's anti-corrupt, he should also listen to us, no? He should listen to the citizens. Why are they angry at this? Because now they're saying na hindi naman taxes nyo. Ano naman, President's Special Fund to. Pero galing din sa taxes yun. Yung seed money, di ba? PDAP is just the tip of the iceberg. Yes, very In the tip. same manner that some are saying, and I tend to believe that Janet Lim na policy is just the tip of the iceberg. Yes. At marami ang katulad niya ngayon na nakikipagtransaksyon Right. sa gobyerno. Do you want total disclosure as well? Of course, that comes with it. And that comes with it, the freedom of information, which he has, until now, he has not yet looked into again. No? Kasi freedom of information, naturally may follow transparency and accountability. Mapupunta din yon. So that's one of the things that we want to push, freedom of information. Another thing is we want the citizens to know more about the presidential pork, educate them what it is, because based on some interviews, they don't know what's the pork about. They just know that it's partly taxpayers' money. Ganyan. So that's one of the projects that we want to engage with the citizens. And it started in Facebook, ha? So magagaling din yan sa Facebook yung empowered citizens.
ang citizen ngayon ay very connected. So once we have a full blast campaign, they will now know what's pork barrel. What's the So pork tingin mo barrel? masusundan yung August 26? Well, ito. We are trying now. This is a rally that doesn't like before. It ends in a physical rally. Pagkatapos wala na. Virtual rally can still happen, no? So we are not there physically. The virtual rally will come in our Facebook, Twitter. We will still continue it. We will still engage. We'll let them be educated. So hindi lang titigil. Million lang siya sa in concept. But it's continuing right now. It's still being discussed. Nandun ka sa command center pero nakasalumuha mo yung ibang mga dumalo ron. Oo nga. Ano yung pagtaya mo sa kanila? Iba-iba, may matanda, may bata, lalaki, Merong, babae, oo. pamilya, 'di ba? Grupo-grupo, mga magbabarkada. Ano yung nakita mo? Ano yung kasaysayan na nabuo at that day? Incidentally, that was National Heroes Day. Yes. Ito ba may koneksyon yung nakita mo doon sa Luneta nung araw na yon? Parang nakita ko na ang Pilipino ay magbabago. Magbabago talaga sa tingin nila na wala silang, parang wala silang control. Pero ngayon, meron na silang part of the change. No? Kasi meron pumupunta sa amin na eager to sign the petition. Maski hindi kami ang table doon, meron din balikbayan na pinospone yung trip niya just to attend. So maski hindi na siya nakatira dito, gusto pa rin niya tumulong. Meron din yung galit na galit, galing Pangasinan, ay antok na siya, 3 o'clock a.m., na gusto niya talagang sabihin sa buong Pilipinas gaano siya kagalit. No? So marami talagang klaseng-klaseng tao doon. All of them are really mad. Now, if only Noynoy our president, can only go out and talk to these people, makita niya talaga gaano sila kagalit. Oo, Binibigyan mo pa ba ng pagkakataon ng Pangulo na ipakita, sa tingin mo kaya niya pang ipakita, yung sinasabi niya, kakampi ko naman yung mga Tagaloneta, Oo nga di ba? I'm one with yes, you. yan Hindi tayo magkalaban. Ano yung hinihintay niyo for you to believe na talagang kakampi niyo siya? Alam mo, kasi kung talagang part of his anti-corruption program, he would scrap his pork barrel. Outright. Yes, for 2014. Kasi ngayon na-withheld na yung PDAF, no? He has to cancel it out. But although it may not happen right away, pero may action siya sa mga funds, no? Ang laki it's almost close to 1 trillion. And we are not even sure if it's 1 trillion. So nakakatakot talaga kung hindi niya ma-disclose yung saan talaga nanggagaling yung funds, no? Discretionary, ganyan. Kung mag-start siya doon, slowly, until it's totally abolished, that's when our campaign for the scrap ends. Let's focus on Janet Lim Napoles. Maraming nabalita tungkol sa kanya, pero Oo nga parang marami pa tayong hindi nalalaman sa kanya at parang mas dapat malaman ng publiko. She is supposedly in hiding right now. Kailangan siyang makita, kailangan pa ba natin siyang marinig? At ano yung itatanong pa sa kanya ng taong bayan matapos na marinig natin yung bits and pieces na tungkol sa kanya na sabi ng iba, wala ka namang nalaman. Pero pagpapatuloy natin yan mamaya, mga vlogger. Ang iBalita Online ay magbabalik. Pinag-usapan po namin yung naganap na pagtitipon nitong nagdaang August 26 sa Luneta. Ang target po ng mga nag-organize nito, although it's not a formal organization, it was a spur of the moment event via social networking sites, Facebook, Twitter, and others, hanggang sa nabuo yung araw na yon. Sige, magkita-kita sa Luneta. Ano ang kasunod nun at ano ang inaasahan pang hakbang ng mga institusyon at ng pamahalaan dito kay Janet Lim Napoles? Pagpapatuloy po namin ang talakayan sa pagbabalik ng iBalita Online.